Sinampahan ng kasong malversation at graft ang mag-asawang Diskaya at 9 na empleyado ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay po yan sa mga flood control project sa Kalumpit, Bulacan na aabot sa 54 million pesos ang halaga. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mismong sina Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon at Assistant Ombudsman Miko Clavano ang nagsampa ng kaso sa Malolos Regional Trial Court laban sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya at 9 na empleyado ng DPWH. Ang mga kaso, malversation of public funds or property through falsification of public document at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bago nito, tanging si Sara Diskaya ang may kaso, kaugnay ng pagkakasangkot sa 96 million pesong umano'y ghost flood control project sa Davao Occidental. Happy, yes! Kaya siya nakulong sa Cebu. Tanging pagkaka-cite in contempt ang hinarap ni Curly Diskaya, kaya nasa custody ng Senado. Dahil dyan, finally din, maaaresto na rin siya. Tulad ng kanyang asawa at tulad din ng mga kakunsyaba nila. Ang Diskaya parang Napoles yan. Dito sa flood control scam. No, talagang malaking isda yan. 2016 pa lang nag-ooperate na sila, bilyong-bilyong piso ang kanilang nakalap, ang kanilang ninakaw. ang mga bagong kaso ay kaugnay ng 54 million flood control project sa 3 barangay sa Kalumpit, Bulacan. Ito yung mga flood control na binaboy. Yung 3 barangay sa Kalumpit, hanggang ngayon, taon-taon na, binabaha pa rin. Yung mga kababayan natin, kahit summer, binabaha doon. Sa investigasyon ng Ombudsman, nadiskubreng na bayaran ang unang billing ng proyekto kahit hindi aprobado ang disbursement voucher. Full payments for dredging and embankment items were made without any basis for computation or the necessary supporting documents required to prove project accomplishment. Lumabas din umano sa investigasyon na pinayagan ng mga akusadong opisyal ang mga kontraktor na kunin ang nasabing pondo. Malinaw umano itong malversation of public funds. The prosecution will now proceed to the trial phase where evidence will be presented. So you're 100% sure set Max conviction against this 11 now? Base sa ebidensya, para sa akin, oo. Hihintayin na lang daw ang warrant of arrest laban sa mga akusado para maaresto sila. Ang nasabing proyekto naman, inaayos na ayon kay Dizon. Sinusubukan pang kunin ang bagong pahayag ng mga diskaya at iba pang kinasuhan. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Umalma ang mga mambabatas na inakusahan ng mga nagpakilalang ex-Marines ng pagtanggap ng pera mula kay dating Congressman Zaldico. Kasi nangalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadyao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala pong dineliver sa akin na kahit ano pong maleta. Wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera. Itong ginagawa po nila ay para lamang i-discredit yung mga miyembro ng prosecution. Doon sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. Kitang-kita na yung pagsisinungaling nila. Ayon naman kay Congressman Jervel Luistro, layon lang ng alegasyon na sirain ang kanyang kredibilidad. Sabi naman ni Congresswoman Lalia de Lima, wala siyang natanggap na pera, mapa sa maleta, paper bag o anuman. Nagkakabuhol-buhol na anya ang paratang laban sa kanya dahil imbento lang umano ang mga alegasyon. At tinawag naman ni Congressman Zia Adyong na political theater at pamumulitika ang ginagawang ito laban sa kanila. Naniniwala rin siyang sinadya ito para maging distraction sa papalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa pinagsama pahayag ni na dating Representatives Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel, tinawag nilang nakakahiyang kasinungalingan ang mga pahayag laban sa kanila. Walaan nila sila anumang proyektong pang-infrastruktura na inirekomenda o ipinanukala. Tugon naman ni dating Congressman Ace Barbers, sa korte na lang daw magpaliwanag ang mga dating sundalo. Political destabilization umano ito para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment ng Vice-Presidente. Sinusubukan pa po namin kunan na pahayag ang iba pang mambabatas na pinangalanan ng mga nagpakilalang dating sundalo.
Patay ang 7 sakay ng tricycle matapos itong salpukin ng SUV sa San Juan, Batangas. 2 taong gulang na bata ang tanging nakaligtas. Ang nahulikam na disgrasya, tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Nakasunod ang coaster bus na ito sa isang SUV sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Abong, San Juan, Batangas. Nang biglang lumipat ng linya ang SUV pakaliwa at sinalubong ang isang tricycle. Sinubukan pang umiwas ng tricycle pero inabot pa rin. Sa lakas ng banggaan, tumalsik pa ang ilang sakay ng tricycle at nagulungan ng coaster bus. Nabangga po nitong SUV yung tricycle. Tapos ayan nga po, tumalsik yung mga passenger ng van ng tricycle. Sakto namang nasagasaan nung bus na pasalubong yung mga passenger na tumalsik po. Wasak na wasak din ang tricycle na nayuping parang lata. Dead on arrival sa ospital ang 5 sakay nito. Sinubukan pang gamutin ang 2 pang biktima pero kalaunay binawian ng buhay. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang 2 taong gulang na bata na nag-iisang nakaligtas. Hawak na ng mga otoridad ang babaeng driver ng SUV at mahaharap sa asunto. Kakasuhan din ang driver ng coaster bus. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang panig. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Tinawag ni Senador Rodante Marcoleta na bayaran ang karamihan sa media, bagay na pinalagan ng media na nagko-cover sa Senado. Kumambyo kalaunan si Marcoleta at humingi ng dispensa. Nakatutok si Mark Salazar. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Tahasang inakusahan ni Senador Rodante Marcoleta ang mga miyembro ng media sa pagdinig ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa issue at kontrobersya ng flood control. Sabi ni Marcoleta, bakit hindi raw kine-question ng media ang 11 senador ng paksyon ni Senator Win Gatchalian na walaan niyang ginagawa para ituloy ang pagdinig sa tinawag niyang karumal-dumal na pagnanakaw sa salapi ng bayan. Deserve aniya ng taong bayan ng mga sagot kung sino ang tumanggap ng pera. Sasabihin ko na sa inyo ito, meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad hindi sila kumibo. Kinundina ng Senate media ang pahayag na yan ni Marcoleta. Hindi lang anila irresponsable ang pahayag ni Marcoleta, kundi pag-atake rin sa isang institusyon na kinikilalang mahalaga sa anumang demokrasya. Ang pahayag ni Marcoleta hindi rin anila makatarungan at paninira sa media workers na posibleng maharap sa pananakot at panggigipit at nalalagay sa panganib ang buhay para magbigay ng impormasyon sa publiko at mapanagot ang nasa kapangyarihan. Ang paratang ni Marcoleta kung hindi suportado ng ebidensya ay nakasisira sa tiwala ng publiko sa lehitimong pamamahayag at lumilikha ng negatibong pagtingin sa media practitioners na nagtatrabaho lamang. Dagdag ng Senate media, hindi kailanman dapat idamay o gamitin ng mga mamamahayag sa tapatan, alitan o agawan ng kapangyarihan ng mga politiko. Hindi masama at mahalaga naman sa isang demokrasya ang pagpuna sa media coverage. Pero ibaan nila yung constructive criticism o pagbatikos para makatulong sa tahasang paninira sa mga mamamahayag. Hindi nila humihingi ang media ng papuri, pero hindi rin nila deserve ang walang batayang pagkondena. Ang nararapat nila ay magkaroon ng media ng kalayaang magulat nang hindi binabansagan ng kung ano-ano, hindi binubuli at hindi isinasakripisyo sa labang politikal ng iba. Sa press conference kaninang hapon, nilinaw ni Marcoleta na hindi niya nilalahat ang media. Humingi rin siya ng sorry. Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ganun ang pagkakasabi ko. Meron po bang basis yung frustration ko? Hindi ko po nilalahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing ganun.
Maybe I had some frustrations with PR. Pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin ay hindi na katotohanan, hindi na po ako sasali doon. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. 3 araw bago ang pasukan, dagsa na po sa Divisoria ang mga gustong makatipid sa mga school supplies. Ang presyuhan doon, ininspeksyon ng Department of Trade and Industry o DTI. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ilang araw bago ang balik eskwela, namili ang ilang pamilya ng school supplies sa Divisoria sa Maynila. 2K per person. Kasi kasama yung sapatos, bag, and school supplies. Sa mall kasi may pricey. Pricey siya, tapos same din naman din yung brand siguro dito lang din sa Divisoria. Mas mura siya sa mga direct supplier po kasi yung sa Divisoria. Kaya? Kumpara sa mall. Kaya mas nakakatipid po kasi. Dahil marami po akong anak eh. Kaya tipid din po. Kanina nag-inspeksyon sa Divisoria ang Department of Trade and Industry para masigurong nasusunod ang price guide. Sa 169 items na nasa listahan, 68 items ang mas mababa ang bentahan tulad ng notebook, pad paper, intermediate pad at ruler. Tumaas ang presyo ng ibang brand ng 22 items sa listahan tulad ng lapis, pambura at ballpen. Depende naman sa brand, may tumaas at may bumabang presyo ng crayons. Logistics cost and then acquisition cost. Usually, yun naman yung nag-contribute sa additional cost. There's a lot of inventory din, no? According to nanay and to the ates here, binabari nila yung price para at least mabenta din yung mga items. Ayon sa DTI, sa humigit kumulang 170 items na nakapaloob sa gabay sa mga mamimili, mahigit 100 ang hindi nagbago ang presyo ngayong taon. Pero marami rin ang mga bumaba ang presyo tulad ng mga notebooks gaya nito na ibinebenta sa halagang 120 pesos kada bundle o 12 pesos kada piraso. Mababa din ang bigay ng supplier eh. Kaya mababa din po. Mahigpit rin nila ang kompetisyon sa mga nagbebenta online kaya hanggat maaari binababaan ng mga nagtitinda sa Divisoria ang kanilang presyo. Pinakalaban naman namin sa online, ma'am, yung mga nag-walk-in sa amin, talaga nakikita talaga nila yung mga binibili nilang like mga item. Payo ng DTI para matiyak ang kalidad ng school supplies, hanapin ang label na nagpapakita ng pangalan ng manufacturer at description ng school supplies. Yung saan po gawa at yung syempre yung let's say sa notebook ilang pahina yan, ilang leaves yan. Hindi sakop ng DTI price guide ang school uniforms. Ayon sa ilang nagtitinda, parehas pa rin ang presyo kumpara nung nagdaang school year sa Divisoria. Pero sa mga ngayon palang hahabol mamili, nagkakaubusan na ng sizes sa ilang pwesto. Mare-restock pa naman. Hindi na po ma'am. Kumbaga di na kami kumukuha ng stock. Kung anong meron kami ma'am, ayun na lang. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Happy Thursday, chikahan mga kapuso! Usap-usapan recently ang Siargao Beach vacay ni Cassie Legaspi na isa rin daw beach date. Ang sagot ni Cassie sa tanong na is she taken or single, ichichika ni Nelson Canlas. Binisita ng GMA News ang set ng upcoming political thriller series na Whispers from Heaven na pinagbibidahan ni Bea Alonzo. Inabutan namin kinukunan ang eksena ni Maricar Reyes, Cassie Legaspi, Sean Lucas, Eunice Lagusad at Vanessa Peña. Tensyonado ang mga tagpo pero kapag hindi na rumorolyo ang kamera, iba na ang vibe sa set. Okay, yung conflict and yung drama, sa story lang po yan ha. Pero sa set, complete opposite. Parang every time magka-cut siya, parang okay, back to being light, tawanan, ganun. Naninibago raw si Cassie dahil kakaiba ang atake niya sa role kumpara sa nagdaang Kapuso Afternoon Prime Series na Hating Kapatid. Ganon din ang pakiramdam ni Sean na ngayon ay co-host ni Heart Evangelista sa GMA Network all-original game show na The People Have Spoken. Very different po sa like the usual na I do hosting. Yung past roles ko very comedic talaga. Siguro it's more serious.
Nagawi naman ang kwentuhan namin sa mas personal na mga bagay. Partikular na ang umano'y beach date ni Cassie with a foreign national sa Siargao. Oh my gosh! Oh my gosh! Totoo ba to? Okay. Okay. Oh my goodness. Okay. So, nag-Siargao ako with friends. And, ako lang yung first timer sa Siargao. Punta ka sa Malinaw Bridge. Ano yan? Basta a fun bridge yan with a skateboard and all. So, okay, sure, game. I'm willing to hit all the tourist spots sa Siargao because again, I love Siargao. So, sabi ko, ano gagawin natin dito? Skateboard tayo. Okay, ikaw muna. So, my friend skateboarded first. Ako sabi ko, sige, upo muna ako. And my friend sat beside me and I didn't know na picturean and na videoan kami. And then eventually it was blown out of proportion na jowa ko siya or something. And honestly, we just laughed about it kasi he's just my friend. But you're single now? Yes. Naniniwala ko. I believe her. I believe her. Yes. Yes. Mukha naman. Let's ask the people. Oo nga, let's ask the people. Totoo ba? Totoo ba? Thank you. Yes. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.